Na-curious ba kayo kung paano ang buhay bago dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas? Tara, mga kababayan, ihanda ang inyong imahinasyon at samahan niyo akong maglakbay pabalik sa nakaraan. Isipin ninyo ang Pilipinas bago pa man dumating ang mga Espanyol. Tuklasin natin ang mga kwentong nakabaon sa pre-colonial Philippines, isang mundong puno ng misteryo, kultura at kabayanihan. Noong araw, ang ating mga isla ay puno ng kagubatan, ilog at masaganang dagat. Dito namuhay ang ating mga ninuno. Sila ay mga magsasaka, mangingisda, mangangalakal at mandirigma. May sarili silang sistema ng pamumuhay, paniniwala at pamahalaan. Hindi lang basta grupo ng mga tao ang lipunan noon. Organisado ito, may iba't ibang uri ng tao at bawat isa ay may mahalagang ginagampanan. Samahan ninyo ako at kilalanin natin sila. Para maintindihan natin ang pre-colonial Philippines, alamin muna natin ang istruktura ng kanilang lipunan. Isipin ninyo ang isang bahay kubo. Hindi ito matibay kung walang haligi, di ba? Ganon din ang lipunan noon. May iba't ibang uri ng tao na nagsisilbing haligi nito. Sa pinakatuktok ay ang mga maginoo o nobles. Sila ang mga datu at raha, ang mga pinuno ng barangay. Sila ang nagpapatupad ng batas at nagpapanatili ng kaayusan. Sumunod naman ang maharlika at timawa, ang mga malayang tao. Sila ang mga magsasaka, mangingisda at mga ngalakal na nagbibigay ng pagkain at kabuhayan. At mayroon ding mga alipin. Pero huwag nating isipin na katulad sila ng mga alipin noon. May karapatan sila at hindi sila basta pag-aari. May dalawang uri ang alipin na mamahay na may sariling bahay at pamilya at ang alipin sa gwiwilid na naninilbihan sa tahanan ng kanilang Panginoon. Bagamat magkakaiba ang mga uring ito, nagtutulungan sila para sa kaayusan ng lipunan. Sa mga susunod na bahagi, mas kilalanin pa natin sila. Ngayon naman, tunghayan natin ang buhay ng isang datu. Isipin ninyo ang isang malaking bahay kubo sa gitna ng barangay. Dito nakatira ang datu, ang pinuno ng komunidad. Parang siya ang ama ng barangay, responsable sa kaligtasan ng lahat. Hindi lang siya pinuno, hukom din siya. Kapag may hindi pagkakaunawaan, siya ang nagpapasya at nagbibigay ng hustisya. Siya rin ang tagapamagitan sa mga away at gulo. Pero hindi lang sa loob ng barangay ang tungkulin niya. Kapag may digmaan, siya ang nangunguna sa pakikipaglaban para ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Siya ay isang mandirigma, matapang at handang magbuwis ng buhay para sa kanyang mga tao. Hindi minamana ang pagiging datu, pinaghihirapan ito. Kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan, katapangan at karunungan para respetuhin siya ng kanyang nasasakupan. Ngayon, kilalanin naman natin ang mga malayang mamamayan. Matapos nating makilala ang datu, kilalanin naman natin ang maharlika at timawa. Sila ang malayang mamamayan ng pre-colonial Philippines. Kami ang mga magsasaka na nagtatanim ng palay, mais at iba pang mga pananim. Ang maharlika, ibig sabihin ay malaya o marangal, ay ang mga mandirigma at tagapagtanggol ng barangay. Kapag may digmaan, kami ang nakikipaglaban kasama ng dato. Kami rin ang nagbabantay sa barangay mula sa mga panganib. Ang timawa naman ay ang mga karaniwang mamamayan na may kalayaan at karapatan. Kami ay maaaring magkaroon ng sariling lupa, magtanim, mangisda at magkalakal. Bagamat may pagkakaiba sa kanilang tungkulin, ang maharlika at timawa ay parehong mahalaga sa lipunan. Kami ang nagbibigay ng pagkain, nagpoprotekta sa barangay at nagpapanatili ng kaayusan. Ngayon, alamin naman natin ang buhay ng mga alipin sa pre-colonial Philippines. Sa ating paglalakbay, mahalaga ring maunawaan natin ang buhay ng mga alipin. Pero tandaan natin na hindi sila katulad ng mga alipin sa modernong panahon. Kahit na naglilingkod kami sa mga dato maharlika o timawa, may mga karapatan kami at hindi kami itinuturing na pag-aari. May dalawang uri ng alipin, ang alipin na mamahay at ang alipin sa gwiwilid. Ang alipin na mamahay ay may sariling bahay at pamilya. Kami ay nagtatanim sa lupa ng aming Panginoon at nagbibigay ng bahagi ng aming ani. Maaari rin kaming magkaroon ng sariling hanapbuhay at mag-ipon ng yaman. Ang alipin sa gwiwilid naman ay naninilbihan sa tahanan ng kanilang Panginoon. Kami ang gumagawa ng mga gawaing bahay, nag-aalaga ng mga bata at tumutulong sa mga gawain ng aming Panginoon. Hindi kami maaaring mag-asawa o magkaroon ng sariling pamilya nang walang pahintulot ng aming Panginoon. Kahit na nasa ilalim sila ng lipunan, ang mga alipin ay mayroong pag-asa na maging malaya.
Maaari kaming mapalaya ng aming Panginoon bilang gantimpala sa aming katapatan at paglilingkod. Maaari rin kaming bumili ng aming kalayaan gamit ang aming naipon na yaman. Sa araw-araw na pamumuhay, makikita ang ugnayan ng mga nobles, freemen at slaves. Ang kanilang mga buhay ay magkakaugnay at nagpapakita ng balanse at harmonia sa komunidad. Isipin natin ang isang barangay na abala sa mga gawain kung saan ang bawat isa ay may mahalagang papel. Ang mga dato ay namumuno at nag-ayos ng mga alitan, ang mga maharlika at timawa ay nagtatrabaho at naglilingkod, at ang mga alipin ay nagbibigay ng serbisyo sa komunidad. Sa bawat araw, ang mga tao ay nagkakaisa para sa ikabubuti ng kanilang barangay. Ang mga pista at ritual ay nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pananampalataya sa mga Diyos at Espiritu. Ang buhay ay puno ng kulay at kasiyahan kahit na may mga pagsubok at hamon. Maraming kultural na gawi at paniniwala ang nagbibigay kulay sa kanilang lipunan. Ang mga babaylan, na kilala bilang mga espiritual na leader, ay may mahalagang papel sa kanilang komunidad. Sila ang namumuno sa mga ritual at nagbibigay gabay sa espiritual na buhay ng mga tao. Kami ang babaylan, mga espiritual na lider at tagapayo ng komunidad. Pinangangalagaan namin ang ugnayan ng mga tao sa kanilang mga Diyos at Espiritu. Ang mga ritual at seremonya ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Nagpapakita ng kanilang pananampalataya at paggalang sa kalikasan. Ang mga pista at pagdiriwang ay nagpapalakas ng pagkakaisa at nagdudulot ng kasiyahan sa komunidad. Ngayon, mas nauunawaan natin ang kompleks na social structure ng ating mga ninuno at ang kanilang kahangahangang pamumuhay. Sumali sa amin sa muling pagtuklas ng ating kasaysayan. Mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa ating pambansang yaman. Salamat sa panonood!